Ang katsipan talaga yun. Ang katsipan yan. At Loy, ibahin muna natin. Ang tagal-tagal ninyo eh. Nakipag-alyansa na sa bagong unit team ni Pangulong Bongbong Marcos ang Nationalista Party ng mga Villar. Habang ang oposisyon na Liberal Party posibleng makipag-alyansa sa Makabayan Bloc. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Lumalakas ang mga kaalyado ng Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos. Ka-uniteam na nila ang lakas CMD ni House Speaker Martin Romualdez, Nationalist People's Coalition ni dating Senate President Tito Soto at National Unity Party ni Congressman El Rey Villafuerte. Kahapon, inanunsyo na rin ang pakikipag-alyansa sa partido ni PBBM, ang Nationalista Party na chairman ay si Senator Cynthia Villar. Miyembro rin niya ng presidential sister na si Senator Amy Marcos na nauna nang nagsabing tatakbo ulit siyang senador sa 2025. Ayon sa kapartido nilang si Congressman Ace Barbers, hindi malabong maging bahagi si Amy ng binubuong Uniteam senatorial lineup. I have no doubt kasama si presidential sister si Senator Amy, no? Kasi So, ayan na nga po, di ba? Paulit-ulit nating sinasabi na, paulit-ulit po natin to sinasabi, no? Na sabi ko naman sa inyo eh, di ba? Yung mga ganun ni Amy, paandar lang. Para maging headline lagi siya. Para maging laging nasa, nasa media. Kita ninyo? Di ba? Nakikita ninyo na talaga nga namang kunwari, kukontrahin pa ang kanyang kapatid. Kunwari, kukontrahin niya pa yung mga issue sa gobyerno. Pero ganun din naman pala. Diba? Noong una pa lang, eto sinabi ko na sa inyo, tama na naman ako sa inyo, di ba? I told you so. Noong una pa lang, marami nang sa inyo dyan na naging anti-Marcos pero hindi kinokontra si Amy. Lagi niyo sinasabi, iba yan si Senator Amy. Iba yan sa kapatid niya. Oh, yan talaga ay close sa mga Duterte. Yan talaga ay close kay Inday. Oh, di ba may mga ganyan-ganyan pa kayo? O 3,000 na. O sige. Tapusin ko lang to ha, 3,000. O, di ba sabi nyo ganyan-ganyan. Na kesyo, may pag-ganyan pa kayo. Iba yan. O, anong sabi ko sa inyo? Maniwala kayo sa akin. Walang pinagkaiba yan sa kapatid niya. Marcos pa rin yan. Pag bali-baliktarin mo, Marcos pa rin yan. At ang alam ko kasi ganito. Ito, totoo ito ha. At ito po ay hindi na ho ito sikreto. Alam mo ito ng mga nasa loob. Kaya naman naiinis si Amy Marcos kasi naitsapuwersa sa Malacanang. Kasi nga, dahil nga sa asawa ni Pangulong Marcos na si Lisa Marcos, hindi magkasundo si Lisa Marcos at saka si Senator Amy. Bad shot si Senator Amy dyan. Kaya ang pumapapil dyan, walang iba kung hindi yung asawa, which is, siyempre, asawa yan eh. Gusto mo bang matulog sa labas, sa kulambo? Outside the kulambo ka? Hindi mo pwede. Asawa yan eh. Talagang kasama. Kaya nga 'di ba, sabi, ang dalawa ay pinagkaisa. Ibig sabihin, wala kang choice diyan. Sila ang bida. Sila talagang mag-asawa, wala kang magawa. Si Senator Amy, hindi na siya makapasok. Initsapuera siya dyan. Balita nga natin, hindi nga daw siya, pagpapasok man siya dyan, as official function, ibig sabihin, as a senator, kung may mga pipirmahang batas, kung siya yung sponsor, ganun lang. Pero hindi siya nakakapasok dyan bilang isang Marcos. Alam niyo ba yun? Yun ang kwento lang sa akin ng mga kakilala natin dyan. Kaya, matik na yan. Kokontrahin niya ng kokontrahin yan kasi may galit siya doon sa asawa. Pero pagka usapang politika na at usapang salbahan na ng buhay, hindi na magsasalita yan si Senator Amy against sa kapatid niya. Di ba? Sinabi ko na yan noon pa. Simula pa lamang ng 2022 na nagsimula si Marcos, sinabi ko na yung iba sa inyo, gagalit pa.
Hindi, iba si Senator Amy. Iba si Senator Amy. Close yan kay BP Sara Duterte. Kakampi yan. O diba, kahit nga si Direk Daryl Yap may message pa ako O diba, sabi niya iba yan. Sabi ko, sa loob-loob ko. Magkapatid pa rin yan. Bandang dulo, ang ihi pa rin yan, Marcos. Ang tae pa rin yan, Marcos. Huwag na tayo magpaikot-ikot. Marcos yan Kahit ba sabihin mo kumontra man sa asawa, Marcos pa rin. Yung kapatid niya, pagtatanggol niya pa rin. Kaya nga, di ba, nung nagka-issue, noon na tinawag ni Pangulong Duterteng bangag, hindi nga siya nagsalita kahit may alam siya. Hindi ko lang alam kung ano yung alam niya. Siyempre, ano pa rin yan. At the same time, ngayon na may mga issue na ganito, akala ko ba ayaw niya yung mga pulisiya ni Marcos. Tapos, tatakbo naman siya sa Senate slate ni Marcos. Isa lang masasabi ko sa inyo. I told you so. Diba? May vlogger pa yan. Pinagtatanggol. Diba? Nagkaanuhan pa nga kami nung vlogger niyan Yung vlogger niya na pinagtanggol siya ng pinagtanggol. Hindi, iba si Senator Amy. Anong gusto nyo bang gawin kay Senator Amy? Hirap na hirap siyang ipagtanggol, diba? Dapat ba may ginagawa siya dyan? Ganyan. Pinagtanggol niya pa yan naalala nyo? Diba? Ano masabi ko sa inyo? Diba? Ano? I told you so. Ihi, tae at utot ni Senator Amy, Marcos pa rin. Kahit anong gawin ninyo, Marcos pa rin yan. Diba? Kahit anong pagtatanggol nyo na, iba yan si Senator Amy, iba yan si Senator Amy. Gago! Sabihin na ba natin uli? Sabihin na ba uli natin? Na, we told you so? Diba? We told you so. Nako. Ito si Boss Dada, kursunada yun si Joey. Si Joey. Nabanggit ko tuloy yung pangalan. Ikaw kasi Boss Dada diba? Anyari. Wala. Diba? Ito na, kikwento na natin. Pero tapusin natin tong balita. He belongs to Nationalista Party. I am pretty sure if she's an incumbent senator, I'm pretty sure that kasama siya sa slate, no? Unless, hindi ko alam kung ano yung but my honest opinion is kasama siya. Bukod kay Senator Amy, posible rin daw tumakbong senador ang anak ni Senator Cynthia Villar na si House Deputy Speaker Camille Villar. Samantala, hindi pa rin tiyak kung sasama ba sa pagbabalik ng Uniteam si Vice President Sara Duterte. Matatandang inanunsyo niya kamakailan ang planong pagtakbong senador ng mag-aamang Duterte. Pero kasunod niyan, pinabulaanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kakandidato siya. Kahit naman lumalakas ang binubuong bagong Uniteam ng administrasyon, nanindigan ng oposisyon na Liberal Party na hindi sila makikipag-alyansa sa mga Marcos at sa mga Duterte. Yan ay kahit aminado sila na limitado ang kanilang pondo kaya hindi raw nila bubuuin ang 12 senatorial lineup. Sa ngayon, mayroon na silang 4 na pangalan pero hindi na muna ito binanggit. Kinukumbinsi pa nila si dating Vice President Leni Robredo na mag-senador kahit na nauna na niyang... Grabe yan, kawawa naman sila. Ubus na sila. Hindi, natawa ako. Napanood ko to kay Boss Dada Sabi nga ni Boss Dada kahapon kahit nga yung si Bam Aquino na utot, ihi niyan, suka niyan, lahat dilaw. Diba? Ayaw nga siya dilaw Hindi nga siya tumakbo sa Liberal Party. Diba? Ganun katindi. Diba? Mga taga Bacolod, kita-kits bukas? May maisog bukas? Magmamaisog ka mag-isa? Boss Dada, hindi totoo ba yan? Meron daw maisog bukas. Punta kayo. Kayo na lang. Hindi, kayo mga taga Bacolod, punta kayo. Suportado natin yan, maisog. Panalo yan, ha? So, maisog bukas sa Bacolod, punta po kayo. Sa Balukod ba?
Tapos kumain na kayo ng mga inasal doon. Ikaw lang talaga mag-isa, sabi niya, ang pupunta. Oo, siya lang. Pagpasensya nyo na kasi busy-busy yan si Banat Bay dahil bukas meron akong ilang meeting bukas. Basta, dami kong meeting. Yung isa, magkakapilang kami, ganun. Ako mag-isa sa may isog, kaya mo yan. Boss Dada. Boss Dada. Isigaw nyo naman, Boss Dada. Boss Dada. Hindi, may sakit po talaga ako. Sandali.